We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Magandang gabi, magandang araw sa iyo, Ate Maru. At Setyembre na, mainit pa rin pero napapanahon na para ating paghandaan ng Pasko. Nasa bear na tayo ngayon. Tama yun. At alam mo, I always look forward to Saturday sa ating program. At biro mo, nasa bear month na tayo, no? Malapit na ang September, October, November, December. At ngayon ay narito pa rin tayo. God is good sa ating programa at kami ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating programa at sa kanyang kakayahan na nasa atin. Okay, Amen. Thank you. Ang We Can Do It, I play with words. Ang unang pumapasok sa isip ng tao, dueto ba ito? Awitan ba ang programang ito? Sometimes, pero ang pinaka-essence po nito ay magagawa natin. We can do it sa tulong ng Panginoon. Ano man ang ating problema, karamdaman, sitwasyon, sa tulong ng Panginoon magagawa natin. Kakayanin natin because with the Lord's help, tulad na sabi ni Paul, we can do it. Philippians 4:13. Wow! Salamat sa Diyos. Ate Maru, ang ating guest ngayon ay isang magandang kasaysayan na kung paano kakayanin maging ang karamdaman sapagkat ang ating guest ay isang, Ate Maru, alam mo ang kanyang profession, ano po? Isang senior field representative sa dental field naman siya. So, napakagaling niya siguro mag-convince kasi nasa sales ka. Talagang kailangan medyo, hindi naman bola, pero talagang marunong talaga mag-communicate. So, welcome, Sister Ellen sa ating programa. Ang ating guest, Ellen Hernandez Rojales. Magandang gabi po at magandang araw sa inyo, Ate Ellen. Good evening po sa lahat. It's a great honor for me to be part, isang kagalakan na maging bahagi ng inyong programa. Parang feeling ko celebrity ako eh. You are? Praise God. Pero mas excited po ako ibahagi yung karanasan na nangyari po sa akin na unexpected. Hindi ko inaasahan dadating. Kasi ganun po ako. I always prepare. I'm a person who always prepare. First time, kasi po ako, praise God, healthy po ako. Kung bakit nung nag-umpisa ako I reached the age of 60, dun po ako nag-umpisang nagkaroon ng changes ganon sa katawan ko, sa lifestyle ko. Ganon. So, nangyari po yung... Sister Ellen, hindi ka po mukhang 60? Para ka lang, para 16. Lang kabataan talaga. Ano po? At, praise God again. Amen. Ang Ate Ellen, pag tinignan po ninyo, sapagkat radio TV tayo, nakikita nyo naman si Sister Ellen sa inyong telebisyon. Ano po? Napakalusog niyang tingnan, pero hindi nyo akalain. 5 months ago, partikular Abril 1, ng taong ito, 2024, ay nagkaroon ng matinding karamdaman ng ating kapatid na Ellen at ito po ang kanyang babahagi. Bago tayo pumunta doon, nais ko munang batiin si Sister Ellen at ang kanyang esposo, ang ating kapatid na Vigo Rojales, ng isang maligayang ika-33 anibersaryo ng kasal ngayon, Setyembre 14. Happy anniversary, Sister Ellen. Papuri ho sa Panginoon. Who would know that makakarating kami sa ganitong taon kasi hindi rin naman ho bed of roses ang any relationship, pero with the grace of God at talagang siya lang ang kakapitan, pagkakatiwalaan at always ask for hope at be prayerful. Yun ho ang recipe, I would say, ng sa lahat ng sagot sa ating mga
mga panalangin. Yes, Aha. Maganda yung sinabi mong yan, kapatid. Dadapuan natin yung patungkol sa inyong marriage. Kung hindi man ngayon, sa darating na Sabado, Setyembre 21, ang kapatid na Ellen pa rin po ang ating guest sa ating palatuntunan. Ngayon ay, take us back, Abril 1, 5 months ago, slightly over 5 months ago, may nangyari po sa inyo at hindi po ako makapaniwala na kayo ay napakalusog tingnan ngayon. Mhm. Opo, nangyari po yon April 1st. It's a Monday actually here. Hindi ko ho ine-expect na dadating yung karanasan na yon kasi healthy cow nga ho ako. Wala akong problema, malakas ho ako. Lahat ng physical exam ko, okay. Hindi ho, totoo po yan. Kahit we Yes. go back to my records, hindi naman syempre biglaan tong nangyari. Syempre may konting mga signal na nagli-lead to yun na Mhm. ako ay nagka-stroke. Basta nung nag-reach ako ng age of 60, nagkaroon ako ng weight gain ng konti, naging yung metabolism mo slow, parang hindi ka na as active as before. Tapos yung lifestyle ko nga very bad kasi natutulog lang po ako for 2 to 4 hours every day. Oh. Kasi I feel this so much energy in me ko. So parang sinasabi ko, kaya ko, kaya ko, kaya ko. Ganon. Hanggang sa, nun nga po nung Monday na yon, start of the week, pinaplug ko yung phone ko, charge ko, bigla akong lumutang na feeling. I never had that Mm. experience. Sabi ko, oh, ano yun? Eh, ang kasama ko sa bahay noon, wala na ho yung daughter ko tsaka husband ko, nagtrabaho na. Tapos ang kasama ko, dog lang. Hindi naman pwede magsalita ang dog. Tapos mama ko po, she's 91 and she's deaf. She's in the room. Ako ho yung taong hindi nagpapanik. Kaya character ko na po yun. I have to say, Mhm. I am glad and thanking the Lord for that skill or that gift. That gift. Very good. So sabi ko sarili ko, sabi ko ganyan. Kasi nagtuturo rin pala ho ako ng basic life support. I know CPR, I know all this thing. Kasi nasa health profession nga po ako. So, nung nadamdaman ko yun, syempre hindi ako nagpanic. Hindi ako kung bakit parang may wisdom hong umano sa akin na, wag ka magpanic, hawakan mo na yung phone mo. Tapos, yung bahay po namin, parang smart home, may password ho yung front door namin. Wala akong nakakaalam ng password na yun kundi kami, asawa ko, daughter ko. Mama ko, syempre kararating lang, hindi niya alam. Kung bakit binukas ko ng konti ho yung back door namin. Not even thinking na may mangyayari po sa akin. Basta nag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, huwag mo ako pababayaan. Give me an alertness of mind. Provision, protection niyo po. But inano ko sa isip ko yon. Tapos nagpunta na ho ako sa room, sa master's bedroom. Nangapa akong ganyan. Kasi alam ko, pag nahihilo ka, kasi hilo yung naramdaman ko para sa akin, ni-reverse ko po yung katawan ko. Naglagay ako ng oxygen to my head. So, to be able to do that, you have to reverse yourself. You have to have your leg up than your head. Gumanon po ako ng one minute. Tapos, pagbalik ko sa pagkaupo, lalo hong ang vision ko tumiwarik ng ganun. Sabi ko, doon na ho ako kasi it's a different feeling. Doon na ho ako nag-throw up. Tapos nung nag-throw up po ako, sabi ko sarili ko, hindi ako to. Hindi ako to. So, ayun na, doon na ho ako tumawag ng 911. But I was so calm and collected. Pero syempre sa iba, nagpapanik na sila. Pero hindi nga po ako ganun. Andun yung alertness of mind ko. Sabi ko, 911, sabi ko ganyan. My name is ganon. Tapos, sinabi ko yung address ko kaagad. Sinabi ko yung sitwasyon ng bahay. Meron kaming dog, nakalakang front door, mama ko kasama ko pero she's deaf. Sabi ko, come right away. Sabi ko ganyan, come. Kasi feeling ko yung hininga ko, talagang may short. Nauubos. Oo, nauubos dito. Pumapanik sa lalamunan ko. Ganun pala yung namamatay. Tapos nung in true enough, in 5 minutes, ito na, nagnanak na yung EMT, yung ambulance. Tapos may tumawag ulit sa aking dispatcher. Sabi ng dispatcher, hey, Mr. Hollis, they cannot take the front door. They cannot open the front door. I say,
take the back door, take the back door. Alert po ako. Tapos Wow. ayun na. Tapos yung mga dog po namin normally pag ibang tao nagda-jump, kalmado po sila. Parang may control ang Holy Spirit. Pero syempre iniintindi ko yung sarili ko. Tapos yung pumasok sila sa kwarto, nakita nila akong ganun. Tapos 5 ho silang EMT, dalawang babae, 3 lalaki. Tapos syempre ho, out of dahil during COVID, meron na silang protocol. Pag babae ang pasyente, babaeng lalapit. So ayun, tapos tinanong ho nila ang pangalan ko, kung nasan ho daw yung ID ko, asan yung insurance card ko, kasi they want to identify me. Meron ho akong wallet, which is another tip for those who are ganyan na kahit hindi naman ho para emergency, just organize everything in one place. So, Okay. yung wallet kong pong yun, nandun ang ID ko, credit card ko, insurance card ko sa health, sa kotse, sa lahat. Lahat nandun. Tapos nakapikit ako, ayokong buksan yung mata ko kasi pag binukas ko po, gaganyan-ganyan na naman yung yung paningin ko. So, magto-throw up na naman ako. Tapos, sabi ko, it's in the kitchen. Sabi ko, it's in my black purse. Tapos, ayun. Sa tingin ko, the reason why they were able to help me smoothly and efficiently because of that. Because of that. And I was alert. I was alert. Wow. So Tapos, nangangahulugan niya nung Sister Ellen, sa mga nakikinig sa atin sa Pilipinas, maaling din nila alam yung 911. Dito sa Opo. Amerika, pag meron kayo emergency sa telepono ninyo, dial ninyo yung 911, yung 3 numerong yon. May dadating na ambulansya o may makakausap kayo at ang di-dispatch na kung ano kailangan ninyo, kung pulis o ambulansya. Kaya sa sitwasyon ni Sister Ellen, sapagkat ang kanyang sinabi, yung kanyang sitwasyon tungkol sa kalusugan, ay pinadala nila ambulansya. So, nung kinuha ka nila sa bahay, nakapasok sila sa bahay, siyempre, mabuti at meron kang pagiging alisto na nabuksan mo yung likod bahay. Kinuha ka nila, ano kaagad ang kanilang naging desisyon? Alam ba nila kaagad na ito yung stroke? Alam mo na ba kaagad na stroke ito? Hindi ba? po. Kasi my previous history, meron akong abdominal problem. Yun na, yung mga GERD. ano tawag You have dito? GERD? May ileus po ako. Ileus, yung mga ganyan, yung na-stuck yung food sa intestine ko. So, wala ho akong any idea na yun ay stroke because never had. Never had. And then, yun nga po, dumating sila. Tapos, nung sinabi kong hurry, kasi nga po yung hininga ko na dito na, talagang, habang nag-aantay po pala ako sa kanila, tinawagan ko syempre yung pamilya ko, my husband, and then I called my father-in-law. Hindi ho sila nakaano agad dito kasi iniisip ko, kailangan ho ng mother kong deaf at 91 na may kasama at saka papano yung Yes. bahay. Uh-huh. So, nung na ito, Pastor, ewan ko kung nakwento ko sa inyo, Pastor, nawala na po ako. I was probably dead for a minute or so. Tapos siguro may binigay po sila sa akin. Biglang gumano na naman yung vision ko. Nakita ko yung kwarto uli. Nag-blackout na ho ako eh. Tapos Wow. sabi ko hindi pa ako dead. Sabi ko wala pa ako yung nakikita yung white light. Sabi ko ayun. Tapos ayun, narinig ko na tinatanong nila kung anong pinakamalapit ng hospital, sinabi ko. Tapos sabi niya ililipat nila ako sa gurney kasi sanay na nga ako sa previous history ko sa hospital noon. Kaya kung ano yung dinidikta nila sa akin, familiar sa akin. Yeah, sabi niya, ita-transfer ka namin sa gurney. Sabi ko, gumano na ako. Tapos ayun na nga. Tapos nung lumalabas na po ako sa bahay, andyan na nakita ko my father-in-law, nasa likuran siya ng mother-in-law ko. Kaya kampante ho ako na umalis, yung iwan yung bahay. And then yung mga dog ho, kalmado. Sumunod sila sa EMT, which is very rare. Kasi sila ho, hindi sanay makakita ng ibang tao. Tapos Yes. ayun na, wala na ho ako ma-recall nung tinravel nila ako. Gumising na lang po ako. Nasa Los Alamitos na ako doon sa hospital na may stroke unit. And then nakita ko yung husband ko tsaka kinakausap yung neurologist, nakikinig po ako at doon nga nila sinabi na your wife had a stroke. Nagulat po yung husband ko kasi alam niya
never heard. You know? Yeah. Never heard sa akin na ano. Tapos dapat operahan ako sa brain. Pero sabi ng doktor, dadaanin muna sa gamot. Tingnan Mm-mm. kung Mm-mm. maaano yung inflammation. With the grace of God, yon is another miracle. Is na ano naman ho. So, nung narinig namin mag-i-step down ako, 6 na araw po ako sa ICU to observe, ganyan. And I got the best treatment, I have to say. And I don't know, I have this feeling na God is sending me the right people, to help me. Wow. Tsaka dahil kalmado ko eh. Mm-mm. Mm-mm. Kalmado ko. Tsaka Mm-mm. tataka ko, bakit I never thought na namamatay ako. Hindi po ganun. Hindi ganun ang feeling ko. Mm-mm. Parang nasaktan lang ako, ganun. Tapos, I just lead it on. I just follow. Obedient ako, obedient, ganun. Kasi, alam ko yung mga patakaran sa protocol sa ospital, pag hindi ko kayo nakiko-operate sa kanila, hindi kanila palalabasin at hindi ka mabilis gagaling. Kaya alam Oo. ko, I have to follow. I have to follow rules. Siyan Ganun. tunay. Napakahalaga na sumusunod tayo sa Tsaka Wow. mga syempre sinasabi ng doktor. prayer Ay, Yes. parate. naroon Oo. tayo doon. Itutuloy Mm-mm. natin kasi saya ni Sister Ellen para malaan tuloy natin kung ano ang scope ng kaniyang stroke. Mayroong massive stroke, may mild Mhm. stroke, malalaan natin. At meron siyang binanggit na patungkol sa binabalak silang operahan. Babalikan Mhm. natin ang kasaysayan ng ating kapatid na Ellen. Ito po ang We Can Do It at salamat sa Diyos na may panauhin tayo ngayon na may magandang Mhm. kasaysayan para sa atin. Ate Maru, marami ang mga nakikinig sa atin. Kaya Oo, yes. For yung mga first Mhm. time lang po sa ating program at yung mga taga-subaybay sa atin palagi, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Mindanao, kami po ay nadidinig sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon ito, alas 5:30. thank you, Ate Maru. Mhm. Napaka-buti ng Panginoon. Marami tayong naaabot. Sister Ellen, meron pa mga at least 5 minuto. Ano po? Galing po doon sa ospital, saan-saan po kayo dinala? Ano-ano po ang nangyari sa inyo mula sa pagkakadala sa inyo sa emergency room? Okay po, Pastor. Nung nasa Los Alamitos sa ICU po ako, dahil nakakitaan nila ako ng improvement dahil nakikiko-operate nga ako. Yung Uh-huh. pong stroke ko pala ay nasa part sa mga nakikinig na nasa medical field. Nasa cerebellum po. Nandito siya sa likod ng Mhm. bottom base ng brain. Yung Meron po brain. siyang left and right. Ang stroke ko raw ay pareho pero more on the left side. So yung Okay. hemorrhagic stroke ang tawag ho nila. It's a mild hemorrhagic stroke na ang sabi ng doktor, kung hindi ho ako mabilis nag-call ng 911, yung hong hemorrhage ay kumalat sa ibang part ng brain ko and I probably had a paralysis. Yan. Oh, And wow. praise the Lord na binigyan niya Mm. ako ng that alertness and calmness of mind na Mhm. nakatawag po ako at na, how will I say, na agaran, yun Mm-mm. po. So, siguro ang maibabahagi ko sa mga nakakaroon ng emergency ganyan, kalmado, yung pagiging calm and trusting in the Lord ang naging tool o sandata ko na kaya ho ako, eto kausap niyo po ako at buhay. um, Hemorrhagic stroke po ang tawag doon. Tapos, anyway, binigyan po nila ako ng IV ng salt. It's a concentrated sodium. Ang sodium ho daw nakakatulong sa control ng inflammation. So, Mm. tapos po noon, inilipat ako sa totoo ko pong ospital, Kaiser, sa Mm-mm. Kaiser Anaheim. Nagstay po ako ng 3 araw doon. Ganun din, I was treated so well. And then after that, kailangan ho kayo ilagay sa rehab kasi part ho yun ng therapy nyo dahil ang ating brain, ang sabi nila sa stroke ed, may stroke ed pa ho kami, ang ating brain ay parang relo. Umaandar siya by segundo. So pag Mhm. kayo'y mabagal,
mabagal ang paggaling at maraming pwedeng mangyaring masama. Pero pag kayo mabilis, it will be a less stroke, of course, and faster healing. So, nilagay po ako sa Encompass, which is covered pa rin ng insurance for 10 days. Yun po ay parang boot camp na wala ho kayong radyo, wala kayong distraction. Ang kinakain nyo walang lasa, tapos may therapy kayo. Hindi ho pwede tatamad-tamad doon. At first, ang hirap po, pero iniisip ko pa rin na hindi ako makakalabas dito kung hindi ako makikikooperate. And every day po, I am praying sa God, kay Lord na kasi para ho siyang 4-star hotel at really the best treatment ever. I had the best doctor, the best therapist. At sabi ko sa Panginoon, umiiyak ako, Lord. Minimension ko na naiyak ako. Sabi ko, I don't deserve this, Lord. Sabi ko, I don't deserve this. Kasi yung marami kong pagkukulang. Pero andyan siya. Hindi niya ako pinabayaan. Amen. Amen. Alam mo, Amen. pag-uusapan Wow. natin ng recuperation and recovery ni Sister Ellen, hindi na po siya kinakailangang operahan at she po ay nagpapalakas ngayon. Hindi pa rin siya nagbabalik sa kanyang Opo. trabaho. Correct. Pero meron tayong mga matututuhan kaagad yan. At Ate Maru, nakita mo at narinig ang kasaysayan ng Ate Ellen. Ano pumasok sa isip mo, ano mga maipapayo mo sa ating mga tagapakinig sa loob pa ng ilang minuto na paano natin mapalalakas ang kanilang loob patungkol sa pangyayaring ito ni Ate Ellen? Dapat talaga nakakonect tayo sa Panginoon. Kasi pag wala kang connection, wala ring hindi malalaman ng Panginoon. Pero it's our spirit connected sa spirit ng ating Panginoon. Alam mo na nandyan siya. So, ang fear is hindi fear na talagang takot na takot ka, but the fear of God will be there with you kung how long ang treatment sa'yo. Pero napakaganda ng buhay kasi ni Sister Ellen. Alam na alam niya, no? Very awake ang kanyang utak of what is happening sa kanya. But then because of that, aware din siya na ang Panginoon nandiyan sa kanya. God is always there sa kanya. Hinahawakan siya, kinakalong siya, ini-embrace siya ng Panginoon. So there's gonna be less fear of getting into na baka maging malala ang kanyang sitwasyon. But ang ating Panginoon is just one prayer away, one breath away ang ating Panginoon. So iniisip ko, if that would happen to anyone or even to me, gusto ko ganun din yung aking Composure. pag-response ang composure ko kay Sister Ellen. Kasi ako, matatakotin ako eh. Oo, matatakot sa dugo, kung sa hospital, ay nako, nawawalan ako ng malay looking at the patients na kung ano yung condition nila. That's how weak I am. Pero I'm praying to the Lord na talagang bigyan niya ako ng lakas if something's gonna happen in my life in the future. And I know my life is in His hands. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, and He is always there with us, for us, and with us. He is in us. No? Alam niya rin, no? If you are in pain, He's also in pain kasi nandiyan siya eh. No? Nandiyan siya sa'yo. So maraming salamat for sharing your experience. That is a lifetime experience na hindi mo makakalimutan. And yung experience niyo po is a source of strength to other people na nakikinig ngayon. Na sa akin, wow, sana ganun din ako katapang, ka-compose ba? Ka-compose kung ano ang mangyayari. So, maraming salamat sa inyong pag-share sa amin. And of course, next week, alam ko marami pa kayong isi-share sa atin. Kaya maraming I-add ko lang po, sis, na during this
from the very start ng journey ko dyan sa stroke na yan. Mm-mm. Dahil alam ko nga po, tinawag ko si Lord, andyan siya. I have to really say, buhay siya. Buhay Mhm. siya. Amen. At saka, Tama yan. hindi niya ako iniwan. Yes, yes. That is His promise. So, Kuya Mhm. Dave, nandiyan ka pa ba? Oo. Alam niyo, itong ating programa ay it's a very, very inspirational na nadidinig natin ngayon ang isang patutuo ng isang anak ng Diyos na naging matagumpay ang kanyang the trials, no? At mga kaibigan, napakabilis lumipas ang oras at pero magbabalik kami next week. Amen. No? Lord willing, dito sa ating programa sa Sabado ulit. Ganito ring oras at himpilan. So, Kuya Dave, ako po ang inyong kaibigan at Ate Maru Cepeda Javier. Dave Marcelo po, kinakatawan ko din ang ating kapatid na Ellen Rojales. Maraming salamat sa ating kapatid na Des Magtunaw sa control. Maraming Yes. salamat po sa tulong ng Panginoon. Tandaan natin anuman ang problema. Sabay-sabay tayo, Ate Ellen, Ate Maru. We can do it! Praise God. Okay, praise God. Bye-bye, and then we'll see you again next week, mga kaibigan. Inyong narinig ang Weekend